tubig, ilog, waterfall, underwater cave. So, yeah, it fits me, I think. If you have that mindset na go, go, go for adventure, this is the place for you. Biyahing puno ng thrill at excitement. G kayo? Say no more, biheros! Galing. Masusubok ang ating skills. Bakit mas mahirap? Baba. Gusto ko lang matuwa kayo. Oh my God! Oh my God! At pakakabugin ng ating dibdib. Hey, logo ka ng nose! Kapit ng mahigpit, biheros. Dahil sa araw na ito, ang handog namin sa inyo... legit na adventure. Dito lang sa Cavinti, Laguna. Simulan na natin agad sa isang sikat na falls. Na pwede raw pasukin ng loob. Signal number 5. Kaya yung mga tao nagwawalis pa rin sa labas ng bahay nila. Parang wala lang. Back to you, Igan. Para marating ang Cavinti Falls, na kilala rin bilang Pagsanhan Falls, hindi lang basta trekking. Kailangan mahulog ang aming team. Rappelling lang yan, biheros. Yan ay kung sa bayan ng Cavinti manggagaling. Ano ko dyan? Ayos. May 15 minutong lakaran bago marating ang unang rappelling station. Rappelling nila is on the safer side. Parang may steel cylinder na parang yun mag-protect sa mga turista pababa. May haba itong 40 feet at kaya-kaya raw sumuporta ng hanggang 200 kilos. Pero hindi pa rin natatapos, biheros. Dahil hindi lang tayo magrarapel ng isang beses, gawin na nating 2 beses. Matapos bumaba ng patalikod sa huling metal stairs, ito na ang bubungad sa atin. Siguro it took us probably around 40 minutes or 50 minutes pababa. Ito na yung mag-hello sa inyo ulit. Itong napakalakas na falls. So, ang gagawin natin yung next activity, sakay tayo sa balsa. Tapos nun, pupunta tayo doon sa loob ng cave. Yun yung exciting doon. Ay, kung number 1 daw dito, pero hindi naman gano'n kalahan. Dito sa loob ng kuweba, may mababaw na parte, kaya pinapayagan ng mga turista na lumangoy. Of course, hindi ka basta-basta magsasabi na nakapasok ka sa loob ng waterfall cave. Di ba? So, may mga maraming destination sa Pilipinas, sa buong mundo na makikita mo, lakas ng waterfalls, pero by far mo lang makikita. Like, we can swim probably around it, but not inside. So this one is probably, yun yung ano nila, yun yung X-factor niya itong falls. Only in the Philippines! Yeah! Kanina rappelling, ang daan naman pabalik, adventure pa rin. Shooting the rapids ang tawag dito. Mula Cavinti, sa Pagsanhan na ang labas kapag sumakay sa mga bangka. Kaya tatagal din ng halos 1 oras ang biyahe. Ambon lang pala, Pagsanhan Falls, nung mga nakalipas na panahon, wala pang possible access na magmumula sa Cavinti end. Dahil passable to from Pagsanghan, but geographically, yung falls naman matatagpuan talaga yung locations niya sa bayan ng Cavinti by the local ordinance at sa pagtutulungan ng ating local governments at ng ating mga namumuno sa ating bayan na i-correct na po natin to at naitama and turn it into Cavinti Falls.
Kung kanina, falls na may kuweba sa loob. Ang dadayuhin naman natin ngayon, kuweba na may falls sa loob. Gets niyo yun? Mahigit 20 minutes ang lalakarin bago makapasok sa kuweba. Dadaan sa putikan, tatawid sa ilog, at maglalakbay sa gubat. Doble ingat lang dahil maputik beheros. Yung elements ng, the uncontrollable elements, tulad ng weather, hindi natin yan makakontrol. So, tayo'y nag-a-adjust sa kanila. And sometimes, it really is a matter of perspective. Minsan, ulan, yari, hindi tayo makakashoot. O minsan, uy, ulan. That might be, additional flavoring or whatever. I mean, it's truly a matter of perspective. Pero simula pa lang yan ha. Dahil para marating ang falls sa loob ng kuweba, marami pa tayong pagdaraanan biyeros. May mga butas tayong papasukin. At may mga parte rin dito na abot hanggang leg ang taas ng tubig. Ang lamig! Okay, ginuuputan! Oh, Lord! Talagang presence of mind is the key, biyeros. Matapos ang higit kumulang 1 oras, narating na rin namin ang falls sa loob ng kuweba. Kung saan pumasok, doon din tayo lalabas, biyeros. Kapag nauhaw, may natural water fountain naman dito sa loob ng kuweba. Garantisadong ligtas daw inumin ang tubig na napag-aralan na raw ng mga eksperto. Sa dami ng pinagdaanan sa kuweba, dapat may malupit na picture yan. Sakto yan sa tinatawag nilang skylight. Itong lugar na to is one of the major stops kapag mag-experience kayo ng Cavinti Cave. Nakikita mo sa loob ka ng cave, there's like a beam of light coming from somewhere and you know na, kita na yung sunlight, syempre kapag may araw. Umabot din sa humigit kumulang 8,000 steps ang nagawa namin sa caving experience na ito. If you have that mindset na go, go, go for adventure, this might definitely, hindi this might, this is the place for you. Caving is a great part of your journey kapag dadaan kayo dito sa Laguna. Ang kuwebang ito, itinuturing na pride ng bayan ng Cavinti. Ang aming pinagmamalaking The Underground River and Cave Complex na kung saan maiahalin tulad mo to or sa isa din sa cave sa Pilipinas na The Palawan Underground River. Kung usapang pride na rin naman, ang mga produktong ito talagang ipinagmamalaki raw ng mga taga-Cavinti. Gawa ang mga ito sa tuyong dahon ng pandan. Naakalain nyo bang pwedeng umabot sa 2,000 piso? Bago magamit ang mga tuyong dahon, may mabusising proseso muna ang pagdaraan ng biyeros. Gamit ang makinang ito. Ang tawag dito ay iluhan. Sa itsura pa lang, masasabi agad na ilang henerasyon na itong ginagamit ng mga lokal. Sa araw na ito, ipakikita nila sa atin kung paano ba ito gamitin. Para saan po ba yung iluhan? Ito palambot talaga ng pandan. Pampalambot ng pandan. Importante po ipalambutin ang pandan para ma-weave into iba't ibang klaseng bagay. Ayun. So, paano po ito? Nanay, maglalagay po. Yan, nandiyan na po. Ano pala? So hindi isa-isa. Kumbaga parang bundled na po. Ito, sanay po ako kasi marami po akong mga sanggol. Parang ginaganon ko yung hinihili. Ayun. Importanteng mapalambot ang mga dahon ng pandan para hindi masakit sa kamay sa weaving process o sa paglala nito para smooth, kumbaga. Pandan lang po yung pinipipit dito. Wala na po. Iba. Pandan lang. Karne, wala. Hindi. Okay. Kamay. Okay. Nanay, kayo po, ilang taon nyo na pong ginagawa to? Matagal. Matagal-tagal na po. Mga 10 years. Nakasabay si nanay. Nakasabay si nanay. Ang galing. Stripping ang susunod na proseso para mas numipis ang hibla ng dahon.
Meron silang ginagamit na parang manual shredder para rito. Hinahati niya into 1, 2, 3, ano yan? 6 or 7? Parang gano'n, no? Okay, One. pag sa sukat na Depende po sa sukat ng ano. na kailangan gawin namin. Okay. So, subukan ko naman. Challenging! Tapos sir, saka po Andyan naman po yun. Ayun, may ambulance naman po dyan. So, wala pa tayong problema, no? Tapos nun, dito po. sige sir. Bakit mas mahirap? Bababa. Yan po. Gusto ko lang matuwa kayo. Ay, wag na. Parating nangyayari yun sa akin. Give me another chance, Bejeros. Uy, mukhang okay to. So far, so good. Easy does it. Come on. You can do it. Parang masasayang. Yes! Tama po ba yan, Nay? Okay naman po? Pasado. Okay. Ang mga napalambot at hinibla naming mga dahon, pwede nang ilala at i-transform sa iba't ibang produkto. Hindi nila mga simpleng bayong ang ginagawa nila dahil may mga kikay na purse na rin at mga anik-anik. Naglalakihan din ang mga lawa at ilog dito sa Laguna. Ang ilog na ito, konektado sa isang eco park dito sa Cavinti. Ang Bumbungan Eco Park. Hindi lang ito tambayan. Dahil ang ibang lokal, nagpupunta rito para manghuli ng hipon. Sa araw na ito, sasamahan tayo ng sparkle artist na laging G sa adventure. Hello mga biyaheros! This is Cheska Fausto. Nandito tayo ngayon sa Bumbungan Eco Park para manghuli ng hipon. Let's go! Makakasama ni Cheska si Kuya Colin, isang lokal sa Cavinti na kilala rin bilang kalbong vlogger. Bubu trap ang tawag sa gagamiting panghuli ng hipon. Sa loob ng bubu trap, nakalagay ang pain para sa mga hipon. Ito po ang gamit namin sa bubu trap bilang pain o bait. Niyog, tapos ito po yun, iihaw na lang natin. Kaya naman iniihaw ma'am para yung niyog ay may aroma ma'am. May araw. Ay oo nga, Diba? ang bango! Yes, so diyan po ma-attract yung hipon. So, basaan dito na yung bubu trap. Gagayatin ang niyog bago ilagay sa loob ng mga bubu trap. So, ikakat. Po, yung mga gantong malalaki. Yan. Yan, nice. Kuha ka, kahit mga isa, dalawa. Mas maraming pain ma'am, mas ayos. better. Tapos Yan. itatali lang yan. Mahigpit. Para hindi makalagasan. Yes, ma'am. So, paano nyo po ba na-maintain yung population ng hipon? Siyempre, kailangan nila mag-reproduce. Kung dito tayo naglagay ngayon, susunod na araw, sa ibang parts naman ng river tayo para ibig sabihin yung may matira pa rin similya dyan sa lugar nila. Anong limit ng size na hindi natin to pwede hulihin, hindi natin to pwede kunin? Siguro ma'am, ganitong kalaki. Pag ganitong kalaki ma'am, ay pinapaalpasan namin, pinapakawalan. Ayan. So, kalahati Maliit pa ng siya. 20 Saka halos ganyan lang kasi siya kapayat. O tara, para may makain tayo at may mabenta tayo. Okay. So yun ma'am, napakasimple nito. Tanggalin ng tali. Tapos kunin niyo ma'am yung dulo. Alright. Ay taling nakakonekta sa mga bubu trap para itali sa dulo ng ilog. Mas maganda ma'am ay mas mababa ang tali. Then halimbawa ay naitali nyo na ma'am. Kailangan nyo mong takpan yung lubid. Dahil pag may napada ang ibang tao, maaaring kunin yung ating umang. Pwede nang iitsa sa tubig ang mga bubu trap. 1, 2, 3! Yun! Yun o. May ibang parte ng ilog na kailangan lumusong para malagyan ng trap. Habang nasa tubig, sinabay na rin nilang kunin ang mga bubu trap na iniwan doon kahapon. Oh, mukhang marami-rami kaming nakuha. Ayan o. Galing. Natutuwa lang talaga ako kasi sa isang bubu trap, ang dami palang hipon na makukuha. Overnight mo lang siyang may iwan. So, ayun, the next day, pagkaangat mo, ang dami na. So, wala, masaya, masaya.
Bitin kapag isa lang ang adventure ni Cheska dito sa Cavinti. Kaya ang kanyang next stop, isang campsite kung saan sulit ang 500 pesos nyo. Bukod sa pwedeng mag-camping dito with this view, may enjoy rin ang mga activity na ino-offer nila tulad ng mudslide. Eto na mga byeros! Para sa inyo to. Let's go! Merry-go-round na paiikutin kayo sa gitna ng lawa. Kayaking. Donut boat. At only swimming sa Lumot Lake. Pangalan lang ng lawa yan, ha? Pwede ring magpa-set up ng boodle fight para sa mga grupo na 10 katao pataas. May dagdag lang itong 300 pesos per head, biyahros. At kapag natapos ng kumain, Anli aura na rito sa kanilang party balsa. Dalawa yung pinaka-favorite ko. Unang-una is yung merry-go-round. Kasi hindi ko in-expect ma-enjoy ko siya. Bilang akala ko, nakakatakot pag nag-jump ako sa tubig. Kasi hindi ko pag may gaano siya kalalim or ano yung magiging epekto niya. Kasi fresh water. Ayun. Pero ang saya niya pala, hindi siya nakakatakot. And then yung pangalawang favorite ko is definitely yung balsa. Yung nag-boodle fight. Kasi talagang relaxing. It's the best way to end the activity, kumbaga. Kasi super chill na lang, ganon. Tapos mahangin. Aba, mukhang nalaman ako sa boodle fight nyo, Cheska, ha? Hindi bale, may titikman naman akong ipinagmamalaki ng Cavinti. Aba, hindi raw pwedeng hindi matikman ng tilapia nila rito, biyahros. Ang lalantakan ko, ang sinugnong tilapia o tilapia na niluto sa gata. Let's see. Musbo ngayon na lasa ay yung grilled taste ng kung anumang grill nila. In this case, syempre, yung tilapia. Dito sa Cavinti, gumagamit sila ng tinapang tilapia para sa kanilang sinugno. Usually, ang ginagamit sa iba, yung basta plain na inihaw na tinapa lang. Yung kagandahan dito sa amin, bukod sa tinapa na, naging smoke fish na yung tilapia, inihaw pa. So, doble yung aroma na nakukuha natin mula sa isda. Iluluto nila ito sa palayok para mas lumabas ang natural na lasa ng sinugno. Pagkatapos magisa, yan, nilagay ang purong gata at pinakuluan hanggang makuha ang tamang lapot. Nilagyan din nila ito ng sabaw ng buko. Yung buko juice natin, may konting tamis, may konting asim. Ayun, instead na tubig yung gamitin natin, ginawa natin buko juice. Saka inilagay ang grilled tinapang tilapia at hinalo ang mga gulay. Ang sinugno ay kadalasang niluluto sa bayan ng Cavinti bilang ang pangunahing sangkap na ito, which ang isdang tilapia ay matatagpuan at famous din sa Cavinti dahil ito rin ang isa sa pangunahing kabuhayang pinagkakakitaan ng mga locals at mamamayan dito sa bayan ng Cavinti. Kahit pa puro lawa at ilog dito sa Cavinti, Laguna, may isa raw silang ulam na ang bida hindi isda, kundi kalabaw. Oh wow! Ito ang afritadang kalabaw ng Cavinti, biyahros. O kung tawagin din nila, Afri-paya. Dahil ang gulay na gamit nila rito, you guessed it right, papaya. Sa araw na ito, ipakikita sa akin ni Ate Sol kung paano ba ito niluluto. Ang typical pong apripaya nung ay yung simple lang, papaya lang, tas karne, kamatis, ganun lang. Dahil siyempre medyo special na, so naglalagay na tayo ng mga ibabang mga ingredients. Pero sa inyo po dito, pag sinabing apripaya, cara beef talaga yung ginagamit? Hindi po, pwede rin po ang chicken saka pork. Got it. Kasi ako parati iniisip ko kapag apritada, normally chicken yung ginagamit pag apritada. So I'm assuming marami ditong kalabaw, kaya yun po yung ginagamit yung... Yes po, regular po yung katay dito. Ito pong beef, pinalambot ko na. Okay. Paano niyo po pinalambot? Dahil hindi na ako. Oh, wow! wow! Hindi ko na expect yun, Una, minarinate ko muna siya sa seasoning, sa toyo. Tapos, steamer. Mga isang oras siya sa steamer. Sunod nang inilagay ang tomato paste. Uy, ano yan? Patis? Patis. Para lumabas yung lasa ng beef. Kamatis. At itong papaya na hiniwa ng manipis. Pagkatapos nitong kumulo, inilagay ang bell pepper.
Patapos ang 8 hanggang 10 minuto, ready na ang Afripaya. Mainit. Approve? Masarap din siyang kainin kapag thinly sliced, eh, no? Sarap yung texture niya, eh. Yung curry beef naman, alam naman natin na masarap ang curry beef. Sarap, ma'am. Ayos. Thank you. Kung kayang-kayang gawin ng Afripaya, kaya rin kaya naming makipagtagisan sa mga taga-Cavinti pagdating sa sports? Balita ko may laban daw ng volleyball sa resort na ito. Uy, sali! Teka, I don't think ito yung parang standard PSI or pressure ng bola na to. Meron ba kayo ibang bola? Meron po! Nice po! Patay! Madali lang ang mechanics ng game. Kailangan lang mapasa sa kabilang team ang bola, biyeros. First team to get 3 points wins. It's Team Biyahe ni Drew versus Team Cavinti Locals. Let's do this, biyeros! Change court for round 2. Oh my God! Oh my God! Round 2 goes to Team Cavinti Locals. Gusto man namin maglaro ng tiebreaker, kaso... Hindi, alam mo, napansin ko lang, nung nanalo tayo ng first game, parang nandaya sila. Tinanggalan ng hangin. And then it worked to their advantage. Lumambot nga po yung bola. Kaya naman, we have decided. Wala tayong winner. Basta't masaya lahat, okay na yun. Ang target market po ni Mountain Lake Resort is families, barkadas, small and big groups po. Gusto namin po i-appeal sa mga guest, client, customers na pupunta po dito sa Mountain Lake Resort. Yung very welcome po sila dito sa resort. Dito sa Cavinti, tiyak na hindi mabibitin sa dami ng pwedeng gawin. Let's save the best for last. Siyempre, bilang biyahero, dapat parating G na G sa bawat adventure. Hindi pa natatapos ang legit na adventure sa Cavinti. Isang napakahabang slide, nasa tubig ang babagsakan. Yung elements ng tubig, ilog, waterfall, underwater cave. So, yeah, it fits me, I think. Kapag may adventure, dapat laging G, biyeros. Kita nyo naman sa Cavinti, malapit, pero siksik sa mga dapat masubukan. Let's go! Nakakakabaman at nakakapagod. Lahat naman yan ay sulit sa sorpresang saya. Hatid ng Laguna.